Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Biyernes, ika-31 sa buwan ng Oktubre, araw at oras dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating mga katuwang, ang ating Global na Tayo team. Of course, ang ating pong katuwang sa ating Master Control. Nandiyan po ang ating mga kasamahan sa ating engineering side. And of course, sa ating Wirecast Operations, nandyan si Hero. And sa ating live audio streaming, walang iba kundi si Mr. Leo Magpayo. And of course, ang ating producer for today, executive producer for today, kasama natin si Mr. Erwin Peñano at si Jerome Toledo. At ngayon pong araw na ito, Friday, October 31 dito sa Pilipinas, ngayon po ay Dispiras ng Undas. At bukas, November 1 is All Saints Day, and then November 2 is All Souls Day. Pero as tradition, dito po sa Pilipinas, sa ating mga Pilipino, we always celebrate All Souls Day, November 1. Okay? So, ito po ay isang special edition ng programang Global na Tayo. Bakit special? Sapagkat iba po ang ating pag-uusapan ngayong edisyong ito, ngayong episode na ito ng Global na Tayo. Ating pong pag-uusapan ay hindi tungkol sa politika, hindi tungkol sa ekonomiya at sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Kung hindi, may kaugnayan sa paggunita sa ating mga mahal sa buhay at yung ibang mga kaganapang may halong kababalaghan ang ating pag-uusapan ngayon. At alamin natin ito mula sa isang organisasyon na makapagbibigay ng kasagutan sa ating mga katanungan upang magbigay linaw sa mga usaping ito. Sapagkat sa edisyong ito makakasama po natin ang The V2 Project. At nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang kanilang Grandmaster, ang Grandmaster ng The V2 Project. Walang iba kundi si Grandmaster Paul Anthony Marasigan. Magandang umaga po, Grandmaster Marasigan. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Good morning, Ray. You don't have to call me Grandmaster. Paul is okay. Alright, Paul. Good morning, Paul. Good morning, and thank you very much sa pagsama nyo sa amin dito sa ating programang Global na Tayo. Well, first of all, Paul, let me ask this question. Ano ba ang goal at ano ba itong V2 project? What is your goal? At kasalukuyan, ilan ba ang bumubuo ngayon sa V2 project? That's a good question, Ray. Good morning, everyone pala, no? Before I answer that question, let me provide you a background on how the V2 project started. So the V2 project started way back in UP, way back from the late Paul Reyes. It was only to help people become a better version of themselves. No? Tapos, nagkaroon na ng mga projects. We were also involved with Nginig, no? And Misteryo, yung mga previous TV shows na yan. In terms of number ng mga members namin, we are only a few. Because we respect each other's lives. Hindi naman namin siya pinipilit sa lahat dahil ang pag-investigate or pag-aaral ng paranormal ay hindi naman dapat ipilit sa isang tao. Kaya kakaunti lang kami. I would say ang active ngayon 2, 3. Pero official members ng V2 project, I would say around 30 plus. Nasa iba't ibang bansa na sila. Okay. Alright. Pero may active pa rin ang V2 project sa We are very much active, yes. Ang goal naman to share, since marami nang nagbago sa V2 project,
We're more on helping people understand the paranormal. Iniiwasan namin yung mga part na nagkaaroon ng um, halimbawa, no? Halimbawa, may multo dyan. So, kailangan naming from the word itself, V2 project, we verify and validate. Yun. Sinisigurado namin meron nga ba? Tapos ini-educate namin yung mga tao kung Alright. meron ba? Yun Pero- lang naman ang kadalasan ginagawa namin. Pero jumping off from that, bilang paranormal investigators, masasabi po ba niyo na totoo na may mga multo or spirits na nagpaparamdam, nagpapakita? Magandang question din yan, Ray. Pagdating sa mga ganyan, meron at meron. Pero kasi, kadalasan ng mga reported cases na sinasabi sa amin, may multo dito, may sinasapian, may demonyo, may elemental, or maligno, o kung ano man pwede na lang sabihin pa. Ang nangyayari, hindi naman siya talaga maligno, hindi siya multo, or whatnot. Nagkaaroon tayo ng mga bagay na dun natin siya kinakategory. Ganun kasi ang kadalasang siste ng mga tao. Halimbawa, may hindi ako maipaliwanag na bagay. May nakita akong puti. Tapos, mabilis. Sa gilid sa peripheral vision ko, may white lady dito. May ganyan. Kasi, dun niya na, yun ang pinakamalapit na explanation sa naramdaman niya. No? Samantala, kung titignan mo naman talaga yung nangyari, kung nandun ka sa event na yun o sa mga pangyayaring yun, malalaman mo, hindi pala siya white lady. Pwedeng may dumaan na kotse sa labas, nag-reflect yung ilaw ng kotse, yung headlight, tumama sa salamin, kung saan man, tapos pumasok sa loob ng bahay. Kaya mabilis ding nawala. Panguunahan ng takot at ang pinakamalapit na explanation, multo yan. White lady yan. Yun kagad ang presumption ng tao kapag may nakita siyang, sabihin natin, hindi normal sa kanya, paranormal kagad. Ganun po ba, Mr. Marasigan? Kadalasan ganyan ang nangyayari. Kaya doon kami ngayon nagsisimula mag-investigate. Totoo ba to? Meron ba talagang multo na sinasabi nila? May white lady daw dito, may kapre daw dito. Magandang halimbawa ng mga ginagawa ko is yung sad to say, may ginagawa kasi kung sasabihin nila, may kapre dyan, mag-ingat ka sa punong kahoy na yan. Baka manuno ka sa punso, kaya masaktan ka ng kapre. Pinapatunayan ko sa mga taong huwag kayong matatakot o huwag niyong sisisihin lagi yung mga bagay na kagaya ng kapre, no? May kapre sa puno, ang gagawin ko, sige, susubukan ko magtanggal ng sanga. Susubukan kong sirain yung mga nasa paligid ng puno. O may nangyayari ba sa akin? Pinapakita ko sa kanila, huwag silang pang-uunahan ng takot sa mga bagay na yun. Dahil hindi lahat ng mga masamang bagay na nangyayari, i-collect na lang doon sa pinakamalapit. May kapre dyan. Alright. Kaya nasaktan yung bala kasi may kapre, ganyan. Pero matanong ko lang, ito bang mga ganitong, yung assumption kagad, yung presumption o akala ng mga kababayan natin na kapag may nakita silang hindi karaniwan sa ordinaryo na madalas nila nakikita o nararamdaman, is this brought about by Filipino culture and tradition and even their own respective religion? Napakagandang tanong yan. Napakaganda. Filipino culture, definitely. Pinalaki tayong tinatakot ng mga matatanda. Alam natin yan. Huwag kang lalabas ng bakit nasa labas ka pa ng alas 6? Diba? Alas 6 na. Madilim na. Lalabas na yung mga aswang, yung mga maligno, mga multo. Kaya kailangan pumasok ka na dito sa bahay. Doon pa lang binibigyan na natin ng edukasyon. Nagbibigyan na tayo ng idea sa mga bata na totoo, may multo, ganyan. Ganun yung nangyayari sa atin. Besides that, yung mga nakikita natin sa internet,
When it comes to religion naman, we all have different religions, different beliefs. But it's more on the culture talaga. Kung ano yung pinapaniwalaan ng mga matatanda, maipapasa yan sa mga bata. Alright. Pero 'di ba I'm just thinking out loud here di ba kasi sa ibang mga religion sinasabi death is not the final destination. It's the body is just a vessel for the soul or of the soul. At kapag namatay ka, your soul wanders merong ganong religion. Your soul wanders for 40 days. Yung iba naman sinasabi, hindi yan basta-basta papanik. Hindi ko lang alam kung saan ang destinasyon nila, kung sa taas o sa baba. Pero nevertheless, yung mga ganong klase ng mga belief na reinforce ng iba't ibang religion, ito ba'y nagko-contribute dito sa pagbuo agad ng presumption or assumption na may mga multo in the form of spirits or souls? That's a very tricky question. To answer that question, no. Ang kadalasan kasi nangyayari dito ay una i-explain ko kung paano namin ina-approach ang bagay na to when it comes to religion dahil alam natin napaka-sensitibo ng topic na to. We respect all religions and we go ahead and take all the beliefs all together. Kasi ganun kami mag-investigate. Yeah. Ang isang bagay, no, hindi kagad kami papasok sa lugar o isang investigation, no, ika nga, na may multo dyan. Laging hindi ganun yung mindset namin. Ang mindset namin, papasok kami dyan, okay, ano ba yung mga pwedeng mga nangyari ng mga panahon na yun? Bakit siya ganito? Titingnan namin yan in a psychological manner. In a very scientific muna yung tingin namin sa kanya. Scientific-wise at iba't ibang branches ng science. No? Hindi kasi lahat ma-explain ng halimbawa ng psychology. Hindi naman yan lahat about psychology. Minsan kasama na dyan si physics, si chemistry, dyan na. So, same with religion. We have to take into account yung mga bagay na nalalaman ng tao. Kaya, hindi siya basta-basta, paano ba to? Hindi siya basta-basta pwedeng sabihin na it's related to the religion lang, basta-basta. Alright. Dahil sa dami na rin ng information, lalo na ngayon, with the use of the internet, sa dami ng nalalaman ng tao, ang nangyayari dyan, kahit nasabihin nilang, binasa lang nila yung article na yun, isang article na nakita nila online, hindi ito yung belief ko. Pero, at the same time, papasok na yung belief na yan sa utak nila at magi-stay yan dyan. Kahit nasabihin na lang, hindi ako naniniwala dyan, nandyan na yan sa paniniwala ko. Alright. So, correct me if I'm wrong. So, ang B2 project, your organization, your group, is more on the scientific side, improving itong mga paranormal activities na ito. Tama po ba ako doon, sir? That is correct. Kasi kung mai-explain natin ang isang bagay using science, no, bakit hindi siya mapasok sa category ng paranormal? So, if ever we're going to define the word paranormal itself, it came from the Latin word para and normalis. So, para, something above, beyond, or anything that is not normal. And then, of course, we have the word normalis, anything that is proven to be normal. So, using science, kung mapapatunayan namin, normal lang yan. Normal na may makita kang mukhang puting babae. No, mukhang puting babae. Dahil may dumadaan na kotse sa labas, merong fog, diba? Pag tinamaan ng ilaw yung fog, syempre, ang mangyayari dyan, makikita natin yung fog, dahan-dahang kumilos yan. May isip natin para siyang babae. Okay. Puti pa. Ang masasabi na, white lady. Yun ang kadalasang nararanasan namin o mga sinasabi naming sapi.
Pagdating naman sa SAPI, papasok na dyan yung usapang DID or dissociative identity disorder. Common term sa kanya, multiple personality disorder. Yun, Diyan multiple. napapasok yan. Ano, parang may pagka-schizophrenia siya. Ganun ba yun? Pagdating sa parteng yan, hindi ko pwedeng sabihin na parte na siya ng schizophrenia dahil Okay. kailangan na naming mag-contact ng mga expert pagdating dyan. Pero kadalasan, ang ginagawa namin ay i-advise namin sila na kumontak sa mga gantong organisasyon para naman matulungan sila. Diba? Hindi yung, may nilalagnat, ilang araw na. Yung bata, ano na ang gagawin natin? Dali natin sa albularyo agad. Huwag naman yun. Sana naman ipa-check off nyo muna. Yun lang yung yun yung kadalasang sinasabi namin sa mga tao dahil bago ka pumunta sa mga ganyan, unahin muna natin yung mga tested and proven na. Yes. Naman na dengue yung bata o kung ano man. So, sa inyong scientific investigation dito sa mga reportedly na nakakarating sa inyo ng mga paranormal activities, paano po ba nating tulad nabanggit nyo kanina yung parameters na pagiging isang paranormal activity or phenomena, no? Pero may napatunayan na po ba kayo, Sir Paul, at ang V2 Project na may nagpahatid sa inyo o nag-request sa inyo ng tulong sa isang lugar na supposedly ay may cases ng sabi natin paranormal activity, may napatunayan po ba kayo na nagkatotoo nga yung sumbong o paghingi nila ng tulong sa inyo? Meron. Pero hindi ko pwedeng i-share yung details dahil Yes, I understand. i-involve na yung may involved na Yes. pangalan, yung iba dyan nabalita na rin. Kung tutuusin. Okay. So meron Hindi din pala. Oo. Yes, meron. So meron kung meron talaga. Pero pagdating sa dami, sabihin nating out of 100 cases, sabihin natin may 100 kaming pinuntahan, meron dyan isa o dalawa lang. Ganon ka-rare. Rare pala. Rare pala yung mga incidents na napapatunayang may paranormal activity. Okay. Yun talagang totoo. Or That is correct. lahat ba ng nasasagot ng siyensya ay hindi maituturing na paranormal? Oo naman. Kasi kung tutuusin, halimbawa, nakikita natin, marireproduce natin ng isang bagay. Hindi na siya hindi na siya matuturing na above normal. Diba? Hindi na siya isang bagay na ma-explain. Mako-consider lang naman natin ang isang bagay na paranormal. Halimbawa, meron akong compass. Yan, kadalasan gamit ko yan. Compass. Ang compass ay nag-react gamit ang magnetic field ng Earth. So, mag-react ang compass kapag may isang bagay na may malakas na electromagnetic energy na pwedeng maka-apekto sa kanya mismo. No? So, kung pumasok ako sa isang bahay, ang compass, nag-ikot-ikot yan, hindi nag-iiba yung direction ng compass, hindi na siya yung tama. Ang system kasi namin is, bago kami pumasok sa isang lugar, titignan namin ang orientation ng lugar. No? Pagpasok namin, titingnan namin kung pareho pa rin. Pag may nagbago, titingnan namin kung meron bang source or rather reason yung pagbabago. Ayan. Halimbawa, nasa gitna ako ng kagubatan. Walang pwedeng kuryente. Walang magnet o anything na pwedeng maka-apekto sa compass. Kapag, halimbawa, na ikot-ikot yan, nag-iba ng direction yan, pwede namin yung makonsider na possible paranormal. Ayun, hindi kami hihinto doon. Ang gagawin namin, titingnan namin yung iba naming equipment kung normal nga ba ang ginagawa niya. Pero kung sabihin natin meron kaming nilatag na 3-5 equipment na lahat abnormal ang kilos nila, may posibilidad na meron doon. Merong entity o kung ano man. Alright. Yung mga equipment na nababanggit mo, Sir Paul,
syempre meron isang madalas na ako narinig na yung EVP, electronic voice phenomena. Yan ba isang masasabi nating isang ginagamit na basihan para masabing meron ngang presence ng paranormal activity? Marami kasing paranormal investigator or paranormal experts na gumagamit nito. Hindi ko naman sinasabing hindi gumagana tong voice box na gamit nila. Pero kasi ang EVP, ang process kasi niyan, nag-iiba-iba yan ng frequency. No? Nag-iiba-iba yan ng frequency. Tapos, habang nag-iiba-iba siya ng frequency, ang mangyayari dyan ay makakasagap at makakasagap yan ng iba't ibang frequency na pwedeng magbigay ng iba't ibang salita o kung ano man dun sa mismong box. No? Pero kung sabihin natin nasa gitna ka ng wala kang signal talaga. Sa gitna ng dagat, ganyan. No, tapos naka-pick up ng isang malinaw na boses o mensahe dun sa EVP, pwede yun. Pero ang paggamit ng EVP halimbawa sa mga syudad, sa mga lugar dito sa Pilipinas o kung saan man, pwede kasi siyang makonsider na tayo na lang ang nililid ng kung ano mang ma-pick up nun. Kaya hindi namin siya sinasama sa mga bagay na ginagamit namin sa equipment namin. Ayun. Bilang isang ordinaryong individual, paano ba dapat tinitignan ang isang paranormal phenomena kung meron man? Magandang tanong din yan. Ito ang masasabi ko sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Ang unang bagay na gagawin mo kapag feeling mo o sa tingin mo ay nakaka-experience ka ng something na paranormal ay huwag kang matatakot. Yun lang. Mahirap gawin, madaling sabihin, pero huwag kang matatakot. Kadalasan ng mga nasasaktan o aksidente ay nangyayari sa mga biglang pagtakbo. May nakita ka, diba? Bigla kang tumakbo. Hindi mo naintindihan yung nakita mo. Madadapa ka o kaya mahuhulog ka, matutusok ka sa kung ano man. Ang ending, masasaktan ka, madidiskrasya ka pa. Pero kung inanalyze mo to, tinignan mo muna, hindi kayong nagpadala sa damdamin mo, nare-realize mo na paranormal ba to? Tatanungin mo sa paranormal ba talaga to? O sadyang guni-guni lang? At ang masasabi ko pang isa, ang paranormal event o ang mga multo talaga ay mas mainam kung grupo kayo. Ang nangyayari dito, kung may nakikita ka, dapat nakikita yan ng lahat kung multo talaga yan. Pero kung ikaw lang ang nakakita niyan, pwedeng tinatawag natin yung pareidolia, so it's more on the psychological side naman. Okay. Kaya ako natanong yan, Paul, dahil alam naman natin na through social media, maging sa mainstream, kalat na ngayon, sa YouTube, sa TikTok, o saan pang mga social media apps. Itong iba't ibang mga grupo na tinatawag nila yung kanilang grupo as ghost hunters, mga ghost investigators, iba't ibang grupo, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo. So nasusubaybayan nyo ba yan at masasabi ba natin yung mga ginagawang ito ng iba't ibang grupo na ito, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat, sa ibang bansa, are really trying to prove na merong ngang paranormal, or they are just capitalizing dito sa sumasakay lang sila sa bandwagon para makakuha ng views at ng iba kasi kapag iba kasi ang dating pag takot yung nagkakapag-deliver ka na nakakatakot, 'di ba? ng mga materials madali ka makakuha ng ng views, ng viewers, ng audience. Ano sa tingin mo, Paul? Magandang tanong 'yan. Kasi ano nangyayari dito, yung curiosity ng tao, mukhang maganda to, panoorin natin, mukhang totoo.
tumatakbo sila, yung mga ganyan. Yun yung mga bagay na ano na nakakahatak talaga ng views, no? Ang masasabi ko naman, depende talaga sa mga grupong to kung ano ba talaga yung layunin nila. Kasi for the B2 project, like what I say, what we have always said, no, we always want to educate the people about the paranormal, kung paranormal ba talaga yan, kung hindi man, para in the future, at least, mai-impart mo at magagamit mo rin sa mga everyday life, yung mga natututunan sa amin. Ang ibang grupo naman, posible na kinakapitalize nila yung curiosity ng tao dito. No? Pero when it comes to that, I will tell everyone that's listening right now one thing. I always remind everyone na before believing something, no, let's ask ourselves, o tanungin natin yung sarili natin, posible ba talagang multo yun? Masyado bang mabilis? Halimbawa, yung sa spirit box o kaya yung mga ginagawa nila. Kung multo, paano na-capture? Paano narinig? Paano ba gumagana yung mga equipment nila? Yan, itanong natin yun sa sarili natin para maintindihan naman natin kung posible ba na totoo to o is this a form of entertainment only? No? Para hindi tayo naniniwala agad dahil yun yung mahirap sa lalo na sa ating mga Pilipino ngayon. Makita lang natin sa internet yan. Yes. Totoo na yan dahil ang dami na ngayong AI. Oo. May nagbiro nga dito Paul, may nagbiro sa akin, sabi na tumakbo na yung mga ghost projects, takbo na yung mga mga ghost vouchers, yung mga anomalous ghost projects, sapagkat ang totoong multo nandito na ngayong undas, minsan alam mo yung mga kababayan natin, people could take it seriously and sometimes could take it with a grain of salt. Yung iba naman talagang ginagawang katatawanan, itong mga ganitong klase ng mga usapin na isasama na rin sa mga social issues, nagagamit din sa mga social issues. Pero sa mga panahon ngayon, tulad ngayon, mag-uundas, All Souls Day, what can you tell the public ngayong ginugunita nilang All Souls Day? Pag sinabi kasing All Souls Day, siyempre, ang nasa isip, majority of the Filipinos being majority are Catholics. At alam naman natin, pag yung mga religions, including iba pang mga religions, they put, what do you call this? They put premium on, they put premium on the souls of their departed loved ones, believing na, di ba, nandyan lang sila, nasa tabi lang sila, pinagmamasdan sila, or sometimes kapag may nangyayaring good or bad sa kanilang buhay, ina-attribute nila sa souls ng kanilang mga loved ones. How would you address this ngayong undas? What will be your message to the public? Culture na kasi ng Pilipino, ng Filipinos talaga to. Yung pag-celebrate natin ng undas. Masasabi ko lang, let's all cherish yung mga memories ng mga nakasama natin. Dahil yun naman talaga yung point ng undas. Para somehow, pinapaalala natin sa kanila, pinapaalala rin natin sa atin na hindi natin sila nakakalimutan. No? Hindi na maiiwasan yan, yung mga i-attribute mo, naalala ko ni may nangyari, naalala mo siya. Halimbawa na lang, nalaglag yung kutsara, o diba? Itong kutsara to, paboritong kutsara to ng lola mo. Ayan. Mukhang nagpaparamdam na sa atin, diba? Na-attribute nadidikit nila, nako-connect nila yung mga bagay na yan. Diba? Pero at the same time, ang point dito, binuboost natin yung sarili natin na naaalala ko pa rin sila. Mahal ko sila, di ba? Yun yung mga bagay na importante sa ating Pilipino. We are driven by emotion. Alright. Well, paano Paul, kung may humingi pa rin ng tulong sa B2 project,
at meron sila on their own experience, masasabi nilang meron kaming nararamdaman at nararanasang paranormal, how could they seek assistance from the V2 project? We're very easy to find. Punta lang silang Facebook, search lang nila the V2 Project or V2 Project. That's Victor number 2 and then the word project. They can easily send us a message and we'll be glad to respond. And that's available sa Facebook page ninyo, no, Sir Paul? That is correct. Yan, okay. Sige, nagkulang lang kami ng panahon sa pakikipag-coordinate. Ang balak sana namin ni Erwin, papuntahin kayo dito sa aming opisina. Dito sa 4th floor ng PIA building, sapagkat marami na rin mga, alam mo na, mga kwento-kwento na since this is an old building at marami na rin mga kasamahan naming, sabihin na natin, has crossed over. Minsan karamihan, I think 3 or 4 of them has crossed over na dito inabutan habang on duty. Pero sabi nga, that is a story, or well, it's a fact though. It's not a story, it's a fact. Pero ibig sabihin, dahil sa mga tulad nga nung ginagawa nyo mga investigation, sometimes binibase nila dun sa kanilang mga experiences, personal experiences, actual experiences. Kaya kung minsan kapag may mga nangyayaring, biglang may nagtatype sa makinilya na wala namang tao, biglang bumubukas yung computer na wala namang tao, supposed to be off work na, o kaya may nararamdaman lagi, may naglalakad sa hallway, ganyan, or minsan may nakita. Ay meron pa nga kami na ito ewan ko lang kung this will be a valid point of investigation someday. Meron po kaming dito, case dito, no. Ito talagang document, na i-record pa ito sa audio. Merong isang boses ng bata. Merong nagpo-programa kasi dito sa amin before, matagal na. Nagpakilala siya. Nagpakilala siya. Ako si Ray Sampang para sa programang Global na Tayo. At the end of the extra, they caught an audio, digital audio, a voice ng bata, ang sabing Ray din ang pangalan ko. Ganyan. Ray din ang pangalan ko, yung mga ganun. And isa lang naman yon sa mga kwento. Kaya sabi ko nga, kung nagkaroon lang tayo ng sapat na pagkakataon at panahon, baka naimbitahan natin ang B2 project dito sa atin. Pero siguro that will come on the right and appropriate time, just in case. Maraming salamat. Ano pang karagdagang mensahe mo, Sir Paul, para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung sabihin na nating, kasi kung minsan sinasabi nila, nasisiraan na ba ako ng ulo? Bakit may mga nakikita ako mga bagay na hindi naman normal? Di ba yung do I need professional help? Or something like that. Ano bang mensahe mo sa kanila before I let you go? Sa mga ganyang pagkakataon o bagay, magandang kumausap muna tayo ng iba. And magandang kausapin natin yung mga taong nasa paligid din natin, no? Para at least kung may na-experience ka naman, pwede na lang ma-share kung na-experience din namin yan, o kaya baka pagod ka lang dahil wala naman ako nakikitang ganyan. Ganun yun eh. Ang maganda talagang kausapin dyan yung mga taong very logical. Kumbaga, straightforward yung tingin nila sa mga bagay-bagay na wala namang multo dyan. Pagod ka lang ng mga panahon na yun, nakita kita noon. Ganyan. Yun. Sana at lumawak pa, lumakas pa, at marami pa kayong matulungan dyan sa V2 project. Dahil nga sabi mo nga, baka mamaya stress ka lang, masyado ka lang pagod. At di ba? Nami-mistake mo na paranormal yung mga bagay na na normal occurrence lang naman, kaya lang nagkakaroon ng ibang meaning dahil sa sobrang stress, sobrang anxiety, pagod, and everything. Maraming salamat, Sir Paul, sa oras na pinagkaloob mo. Very, very informative, very insightful, and nabigyan mo kami ng magandang direksyon dito sa usaping ito, lalo na sa mga panahong ito, lalo na habang we are again, annual naman to, again, giving thanks and recognition sa mga sacrifices ng ating mga yumao sa buhay. Thank you very much, Sir Paul. Thank you as well, Ray, and thank you as well for Radio Pilipinas for having me.
Thank you. And take care, everyone. That's all. Thank you. Thank you very much. Si Mr. Paul Anthony Marasigan, ang ika nga po Grandmaster ng the V2 project. Yan. Kaya po na maraming salamat po. Yan. At sana po nakapagdulot at nakapaghatid kami ng mahalagang impormasyon tungkol sa usaping ito. Bakit ba namin pinag-usapan ito ng V2 project sa pangunguna ni Mr. Paul Anthony Marasigan? Napapanahon po kasi as I said today, oras at araw dito sa Pilipinas. Ang araw sa Pilipinas ngayon ay October 31, Friday. And bukas is November 1. At alam naman natin, by tradition, we have already designated November 1 as All Saints or All Souls Day. Pero kung talagang pagbabasihan mo po sa kalendaryo, ang All Souls Day ay November 2. 'Di ba? November 2. Ang November 1 is All Saints Day. Yan, All Saints Day. Kumbaga araw ng mga santo bukas. Ang araw ng mga kaluluwa o araw ng mga patay ay sa linggo pa, o November 2. Pero batay sa nakaugalian nating kultura at tradisyon, pinagdiriwang natin o ginugunita natin ang ating mga yumao imbes na November 2 and November 1. Kaya di ba merong ibang mga lugar, probinsya dito sa Pilipinas na hindi November 1 ang kanilang All Souls Day, November 2. Merong ilang mga lugar. Pero karamihan sa atin, dahil nga po sa sinabi ko, tradisyon, November 1 na. Okay? Just to make it clear. Ngayon, kaya po namin ginawa itong special edition na ito ng Global na Tayo sapagkat upang maiparating naman natin. Of course, hindi naman natin pwedeng sabihin na walang paranormal activity. There are paranormal activity. Sabi nga ni Sir Paul, meron sila na encounter at napapatunayan paranormal activity nga, paranormal phenomena. Pero based on their experience sa B2 project, hindi siya ganong karami. Hindi siya ganong karami. Sabi nga niya, out of 100 cases, he gave an example, out of 100 cases, 2 lang ang napatunayan nila na talagang legit na paranormal phenomena o paranormal activity. Pero the same goes, meron pa rin. Maski na 2, di ba? Okay. So, bakit namin ginawa itong programang ito? Para tayo ay magkaroon ng mas malawak na pangunawa dito po sa mga bagay na pinag-uusapan natin. Alam po kasi namin, tulad nga ng nabanggit na pag-uusapan, nasabi rin ni Mr. Marasigan, na we Filipinos are emotional and sensitive people. And sabi nga, inuulit-ulit ko yung katanungan, ito bang paniniwala natin sa mga kaluluwa, sa mga espiritu, sa mga laman lupa, sa iba pang mga elemento? Isama na natin pati aswang, yung mga tikbalang, yung mga ganyan. Are they born out of tradition and culture of the Filipino people na minana pa natin sa ating mga kanununuan? Minsan minana pa natin nung tayo nasakop ng mga Espanyol at ng iba pang mga foreign countries, di ba? Yung mga anito at everything, lahat pa. Are they based on that? Or talagang this is based on own personal experiences? Depende sa personal experience mo. Siyempre, sasabihin po ng iba natin mga kababayan, hindi, personal experience ko yan. Okay? Hindi, talaga naranasan ko yan. And we do not contradict that. Hindi po namin kino-contradict yun. Hindi po namin pinabubulaanan yun. That is your own personal experience. At maniwalat kayo sa hindi, meron iba tayong mga kababayan na nais makaranas nun. Di ba? Meron tayong ibang mga kababayan na nais makaranas nun. Si Jerome Toledo, gustong-gustong makaranas ng paranormal experience. Oo. Ewan ko bakit gusto niya. Baka mamaya pag naranasan niya yun, hindi mo na siya makausap. Di ba? Di ba? Pero hindi, kasi yung yung excitement na nadudulot. Yung tawag dito, yung adrenaline rush na nadudulot. Ang problema, yung excitement at adrenaline rush na yon, hindi ka na nagiging objective, nagiging subjective ka na. Di ba? Na porke may kumilos na isang bagay, kala mo paranormal, yung pala natabig lang ng daga, nadaanan ng daga. Okay? O kaya may narinig kang kumakatok. O parang may narinig kang maingay. Yung pala tumutulo lang yung alulod, tumatama doon sa bubong. Akala mo tuloy kung ano na. Tapos yung sinasabing, yung tik-tik, di ba? Yung pag may narinig kang parang tuko na yung pala talaga naman palang tuko, di ba? Nandoon sa So maraming ganon. Pero hindi, tulad mo nabanggit po namin, we are not discrediting any claims.
Kasi personal na experience po niya. Ang atin lang is of course kasabay ng pagdiriwang ng undas, pagdiriwang at paggunita natin sa ating mga mahal sa buhay na yumauna. Sana wag tayong nakatingin lang sa mga kababalaghan o paranormal activities. We look at it on a more broader, clearer, and objective view on life. No? Na ika nga, although wala na sila dito sa ating kinalalagyan, sa physical na mundo natin, mananatili pa rin sa ating mga puso at isipan yung kanilang mga iniwanang sakripisyo at pagmamahal sa atin. And that, yun, wala pong makakapag-discredit nun. Lalong-lalo na kung yung mga pagmamahal at sakripisyo na iniwan ng ating mga yumao talaga naramdaman ng mga nabubuhay at pinakikinabangan hanggang ngayon ng kanilang mga naiwanan dito sa daigdig. Sa ngalan po ng ating mga nakatuwang sa programang Global na Tayo, sa ating executive producer ngayong araw na ito for this episode, si Mr. Erwin Peñano. Thank you very much, Erwin, for coordinating with the V2 project. And of course, si Jerome Toledo na umaasa pa rin makararanas ng paranormal act na phenomenon. Hayaan mo, Jerome, dadalhin kita sa Bulacan ng madaling araw. Alam mo na kung saan lugar. Sigurado makakaranas ka ron ng paranormal activity. Ano na naman ang iniisip mo? Hindi doon sa pulang bahay. Alam mo yun? Sa Bulacan ba yun? Bulacan yun eh. Yung pulang bahay. Doon ka namin dadalhin ni Erwin. Anyway, sige, maraming salamat po sa ating mga nakatuwa, kay Hero, kay Leo, and of course sa ating engineering side. Maraming salamat po. Bago ako magpaalam, ulitin ko ha, a prayer goes a long way. Mag-alay po tayo ng dalangin para sa ating mga mahal sa buhay na yumauna. A sincere prayer and loving thoughts for them at keep their memories alive through our actions and words. Maraming salamat po. Hanggang sa muling edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.